Bumalatay ang gulat sa mukha ng mag-asawang Valdez nang buksan nila ang pintuan. Pareho nilang hindi inaasahan na bubungad sa kanila sina Ashton at Emmy na may dalang malita. "O napasyal kayo. Pasok kayo," magiliw na linuwagan ni Norberto Valdez ang pinto upang makapasok sila. "Salamat po." Bahagyang yumukod si Ashton sa Ginoo, wala namang imik na nagmano si Emmy sa kanyang ama. Nakangiti namang ginaya ni Ashton ang ginawa ng kanyang asawa. "Kawan kayo ng Panginoon. Uso na talaga ang pasorpresa ngayon, ano?" Nasaad naman ni Amaya Valdez nang hawakan ni Emmy ang kamay nito upang magmano, ganun din ang ginawa matapos ang kanyang misis. "Pasensya na po kung biglaan na lang kaming pumunta." Hingin pa umanhin ni Ashton sa ginang. "Kayo lang ba? Wala ba kayong kasama?" Yuzis na ng ama ni Emmy, na nagkandahaba pa ang leeg sa pagtanaw sa kalsada. "Nauna na po kaming pumunta pa. Pero susunod po ang mga bata mamaya. Namasyal lang sila kasama ng granddad nila." Magalang naman na sagot ni Emmy sa kanyang ama. "Mukhang matatagalan kayo rito ah. Ang laki ng dala niyong malita." Sabat ni Amaya, habang ang tingin ay nakatuon sa maletang hila-hila ng kanyang manugang. "Mga ilang araw po siguro kami." Tumungo-tango naman ang ginang sa tinuran ni Emmy. "Pasensya na kayo, mga anak, pero maiwan ko na muna kayo, dahil may importante pa akong aasikasuhin." Gumuhit ang tila nahihiyang ngiti sa labi ni Norberto Valdez, habang nakatingin sa kanyang manugang. "Ayos lang po. Sige na, aalis na muna ako." Tinapik pa nito ang balikat ni Ashton, bago tuluyang humakbang patungo ng pinto. Nang maiwan silang tatlo sa loob ng bahay, ay tumutok naman ang paningin ni Amaya sa kanyang manugang. Humalukip ito habang diretso ang tingin kay Ashton. Para itong investigador na nasa isang interogasyon. "Hindi kita masyadong nakausap kahapon. Pero tanong ko lang, ikaw ba lalaki, marunong ka ba sa gawaing bahay?" Po. Tila naman hindi inaasahan ni Ashton ang tanong ng ginang. Maging si Emmy ay napaawang ang bibig sa tinuran ng kanyang ina. "Marunong ka bang magluto? Baka kahit magsaing ng bigas ay di mo kaya." "Marunong po ako mama." Maghugas ng pinggan kaya mo ba?" "Opo. Kaya ko po." "Good." Marahang tumungo ang ginang, kasabay ng pag-arko ng gilid ng labi nito. Hindi naman naiwasan ni Emmy ang kabahan sa takbo ng usapan. Aniya sa sarili, mukhang nai-sense na niya ang maitim na plano ng kanyang ina. "Tamang-tama. Alam niyo bang tambak ang hagasin sa kusina?" "Ma." Mabilis na saway ni Emmy sa kanyang ina. Ngunit tila di siya nito narinig, at nagpatuloy lamang sa kanyang paglilitanya. "Masakit na itong mga daliri ko, gawa ng walang katapusang gawain sa bahay." Iminuwestre pa nito ang kanyang daliri. "Heto nga at may maliit akong sugat." Napahilot na lamang ng sentido si Emmy. Aniya sa sarili, paminsan-minsan ay best actress talaga ang kanyang ina. "Habang nandito po kami, pwede niyo po akong utusan mama." Sumilay naman ang ngiti sa labi ng ginang sa tinurang iyon ni Ashton. "Iyong hagasin ma, ako nang bahala doon." Mabilis na sabat ni Emmy, bago pa maisip ng ginang na utusan ang kanyang mister. "Pero baka pwedeng magpahinga muna kami. Kararating lang po namin oh." "Ay isa pa pala yan, iyong ekstrang kwarto kasi dito sa bahay, maalikabok. Kailangan pang linisan bago gamitin." Lalong sumakit ang ulo ni Emmy sa narinig. "Okay lang po yun mama. Ako na po ang baalang maglilinis sa kwartong gagamitin namin." Nagningning naman ang mata ng ginang sa tinuran ni Ashton. "Halika sumunod ka, at nang masimulan na ang paglilinis." "Kararating lang namin ma." Alma ni Emmy nang makitang nagpatiuna na si Amaya patungo sa silid. Ginagap naman ni Ashton ang kanyang kamay, at masuyo itong tumingin sa kanyang mga mata. "It's okay. I can handle this." Akmang babuka na ang labi ni Emmy, upang umalma nang magsalita ang kanyang ina. "O tama na yang holding hands na yan. Wala kayong matatapos kung papairalin ang landian." Napangiwi namang bumitaw sa kanya si Ashton. Sandali pa niyang tinitigan si Emmy bago sumunod kay Amaya. Buntong hininga na lamang na sumunod si Emmy sa dalawa. Nang makapasok sila sa silid ay nalaglag ang panga ni Emmy sa nakita. "Seryoso ba ma? Maraming agyo at sapot ng gagamba sa paligid. Kitang-kita ang alikabok sa mga gamit." "Hindi anak, isa itong joke." Sarkastiko namang tura ni Amaya sa anak.
Ilang taon bang hindi nilinisan tong kwartong tama? Grabe naman ta. Pinimiwanggan naman siya ng ginang sa kanyang tinuran. Malay ko bang bigla kang susulpot, at may dala ka ng asawa. Nilang na lamang si Emmy. Aniya sa sarili, talagang wala siyang laban sa katwiran, kapag ang kanyang ina ang kaharap. Nandito ang mga panlinis, iiwan ko na muna kayo. Kayo na ang bahala dito. Sige po mama. Marahang tumungo si Ashton sa kanyang biyenan, bago magwalis at sinimulang maglinis. Nang magsimula ang lalaki, ay tuluyan na ring umalis si Amaya. Nang makita naman ni Emmy na persigido si Ashton na linisin ang kwarto, ay tumulong na rin siya sa pagpupuna sa bintana ng silid. Doon ka na lang sa sala. Kaya ko na Emmy. Hindi mabilang ni Emmy kung ilang beses sinabi iyon ni Ashton sa kanya, ngunit walang imak naman siyang nagpatuloy. Hanggang sa mapagod na yata ito, at hindi na siya muling sinaway pa. Nagsisisi ka bang pumunta tayo rito? Tanong ni Emmy kay Ashton, matapos ang ilang sandaling hindi sila nagkibuan. Sandali rin niyang tinapunan ng tingin ang lalaki, habang abala siya sa paglalagay ng mga gamit sa loob ng kahon. Lumingon naman si Ashton. No, wala akong pinagsisisihan. Nagpatuloy ito sa pagmamap ng sahig. Maliit na bagay lang ta, kung ang kapalit naman ay makukuha ko ang approval ng parents mo. Sus! Huwag kang ipal dyan. Tumigil siya sa ginagawa, at pinimiwanggan ang kanyang mister. Alam kong di ka sanay sa ganitong gawain. Galing ka sa mayamang angkan, kaya sure akong lumaki kang lahat sinusubaw sayo. Gumuhit naman ang tipid ng ngiti sa labi ng lalaki. Gwapong-gwapo pa rin ito, kahit tagaktak na ang kanyang pawis. It's okay. Kahit gaano ba kabigat na trabaho, gagawin ko para sayo. Akmang nagsasalita na sana si Emmy, nang maunahan siya ng bagong dating na si Amaya. Nakaguhit ang ngisi sa labi ng ginang, kasabay ng pagbitaw niya ng salita. Mabuti, dahil nakahanda na ang listahan ng iuutos ko sayo. Naman, ano ba namang biro to? Kasabay ng kanyang pag-alma, ay ang paghakbang ng kanyang mga paapalapit sa kinaroroonan ni Ashton. Seryoso ako Emmy. Mama, hindi po natin katulong si Ashton. Natigil ito sa kanyang sasabihin, nang hawakan ni Ashton ang kanyang kamay. Binigyan niya ito ng tinging tila nagsasabing ayos lang siya. Hindi ko naman siya pinipilit. Kung ayaw niya, pwede namang hindi niya gawin. Kasi wala siyang choice ma. Mabuti pa siguro, aalis na lang kami. Hinila nito si Ashton paalis, ngunit hindi naman nagpahila ang lalaki. No Emmy, let's stay here. Kaya ko naman ta. Ang simple lang naman ng mga ito. Puno ng sinseridad ang mga mata nito, ngunit sinaman niya ng tingin ang lalaki. I can and I am willing to do everything for you. Tila hinaplos ang puso niya sa sinabing iyon ni Ashton, ngunit mas nang ibabaw pa rin ang kanyang inis. Oh hayan narinig mo naman, walang pilitang naganap. Napailing na lamang si Emmy sa pagkadismaya. Bahala ka na nga sa buhay mo. Lukot ang mukha nitong binitiwan ang kamay ng kanyang mister. O siya, magmeryenda na muna kayo, bago niyo ipagpatuloy iyan. Inilapag ni Amaya Valdez ang dala nitong pinggan, na may lamang lumpia at pitchel ng juice. Pagkatapos ng meryenda, hugasan yung yang ginamit nyo. Bili ng ginang bago ito tumalikod at umalis. Look, I'm so sorry. Humawak si Ashton sa kanyang kamay. Masuyo rin itong tumingin sa kanyang mga mata. Ang tigas ng ulo mo. Bahala ka dyan. Huwag kang aangal kapag nahirapan ka. Ipiniksi nito ang kamay ng lalaki. Kita pa rin ang inis sa kanyang mukha. Nakabusangot din itong lumayo sa lalaki, at lumapit sa meryenda. Napabuntong hininga na lamang si Ashton, at hindi naman iyon nakaligtas sa pandinig ni Emmy. Halika na, masamang pinaghihintay ang pagkain. Naiinis siya ngunit sa totoo lang ay hindi naman niya ito kayang tiisin. Kaagad namang lumapit sa kanya ang lalaki. Dumiretso itong yamakap sa kanya mula sa kanyang likuran. Bitaw na, marahan nitong tinanggal ang kamay nitong nakayakap sa kanya. Kain na muna tayo. Mamaya muna ako landiin. I'm really sorry, my beloved. Kinintalan niya ito ng halik sa pisngi. Hay nako, isa pang heret mo dyan, lalo kitang di papatawarin. Alright, I'm sorry. Naiiling na lamang siyang dumistansya ng bahagya sa lalaki. Kumakain ka ba ng ganito Thunders? Inilapit niya ang pinggan sa kanyang mister.
I haven't tried it yet but for you, I am willing to explore. Mahina namang natawa si Emmy sa tinuran nito. Hayan ka na naman sa mga linyahan mong ganyan eh. Naiiling niyang wika. Lumalala na talaga ang kakornihan mo Thunders. Akmang nagsasalita na sana si Ashton, nang muling magsalita si Emmy. Sandali lang, kukuha lang ako ng baso. Si Mama naman, nagdala ng juice, wala namang baso. Politalk nito. Kaagad din itong lumabas ng silid. Sadyang binilisan ni Emmy ang kilos. Matapos itong makakuha ng 2 baso, ay kaagad rin itong tinungo ang Melita, para kumuha ng pamalit na t-shirt ni Ashton. Ilang sandali lang ay nakabalik na ito sa silid. Palit ka muna ng t-shirt mo, bago tayo magmeryenda. Iniabot nito ang dala niyang t-shirt, na agad namang tinanggap ng lalaki. Thank you, my beloved. Mabilis niyang kinintalan ng halik sa labi ang babae, dahilan upang mamula ang mukha nito. Nang makabawi si Emmy sa pagkabigla, at mabilis niya itong hinampas sa braso. Ang heret mo, lumapad naman ang ngiti ni Ashton, dahil sa naging reaksyon nito. Kasabay ng pagngiti nito, ay ang pagtaas nito sa suot niyang t-shirt. Nanlaki na lamang ang mata ng babae, nang tumambad sa harap niya ang 6-pack abs ng kanyang mister. Hoy ano ba, ba't bigla ka na lang naghuhubad dyan? Pwede namang tumalikod muna diba? What's the use? You already saw it. And beside, I'm not even fully naked. Pang-aasar nito sa kanyang kabiyak. Bastos ang bunganga mo. Gigil na hinampes ni Emmy ang braso ng lalaki. Kahit ano pang klaseng paghuhubad ang gawin mo, dapat tumalikod ka pa rin. Alright, ikaw ang masusunod master. Nakatawang tumalikod ang lalaki, at ipinagpatuloy ang pagtanggal sa suot niyang damit. Tila naman natuod si Emmy, nang makita ang likod ng lalaki. Aniya sa sarili, kahit likod ay mukhang yummy. Makinis ang balat nito. Sa bawat pagkilos nito, ay nagpi-flex ang muscles nito sa braso, na lalong nakadagdag ng appeal sa kanya. You're staring at me. Biglang saad ni Ashton, dahilan upang matigil siya sa paninitig sa lalaki. Hoy! Kapal mo! Assuming ka. Malawak naman ang ngiti ni Ashton, nang humarap ito sa kanya. Don't lie Emmy. Naramdaman kong nakatitig ka sakin. Naimiwang naman ang babae. Ipagpilitan mo yan. Hindi ka na ulit makakaisa sakin. Lalo namang natawa si Ashton Blumentritt. Kain na nga tayo. Kitang-kita ni Ashton ang pag-irap na ginawa ni Emmy, bago tuluyang tumalikod at magsali ng juice sa baso. Kain na nga tayo para matigil ka na sa kaharoten mo. Nang magsimula silang magmeryenda, ay tumigil na rin si Ashton sa pang-aasar sa kanya. Gaya ng sinabi ni Emmy, matapos silang magmeryenda, ay ipinagpatuloy nila ang paglilinis sa loob. Matapos dumating ang kama at ilang gamit na inutos ni Ashton kay Tadeo Miguero, ay tuluyan na nilang inaayos ang mga gamit sa loob. Doon na rin sila kumain ng tanghalian, bago nagpatuloy sa paglalagay ng kurtina, pagpapalit ng ilaw, pag-aayos sa kama at paglalagay ng ilang display sa loob. Pasado 5:00 na nang tuluyan silang matapos. Nang dumating si Norberto Valdez, ay saktong nakapahinga na sila. Inaya nitong magkwentuhan ang manugang, na sinamantala naman ni Emmy upang makapaligo. Nang matapos ay dumiretso siya ng higa sa kama. Mabilis rin siyang ginupo ng antok, dahil na rin sa pagod. Emmy, mahinang tapik sa braso ang gumising sa kanyang pagkakaidlip. Nang magmulat siya ng mata, ay tumambad sa kanya ang bagong ligong si Ashton, na nakaupo sa kanyang tabi. Nakasuot ito ng kulay itim na t-shirt, na tinurnuhan niya ng jogger pants. Simpleng-simple rin ang suot ni Emmy, loose t-shirt at maikling cotton shorts. Thank you so much Emmy. Tumabi ito ng higa sa kanya, at kaagad na yamakap. Thank you saan? Tumagilid paarap sa kanya si Emmy, at isiniksik ang mukha sa dibdib ng lalaki. For this enjoyable day with you. Mahina namang natawa si Emmy. Nag-enjoy ka. Tumangala ito sa kanyang mister. Nakaukit sa labi nito ang matamis na ngiti. Saan ka nag-enjoy ha? Sa paglilinis. I admit, I got tired but I don't know, I really enjoyed it. Maybe because I'm with you. Ha! Ang corny talaga ng mga linyahan mo kahit kailan. Napangiti na lamang si Ashton. Dahil masipag ka today may reward ako sayo. Really?
I have a reward from you. Nagningning ang mga mata nito, dahil sa excitement. Oo, ready ka na. Marahan naman itong tumango. Lumawak ang ngiti ni Emmy, bago nito inilapit ang mukha sa lalaki. Napapikit na lamang sila pareho, nang lumapat ang malambot na labi ng babae sa labi ng kanyang mister. Smack kiss lang sana iyon, ngunit bago humiwalay ang labi nito, ay mabilis iyong hinuli ng labi ni Ashton. Kumilos ang labi nito, upang palalilam ang halik. Kumilos din ang kamay nito papasok sa t-shirt ni Emmy. Nang damako iyon sa kanyang balat, ay tila siya na kuryente. Kusang kumawala sa kanyang labi ang mahinang boses. Sinamantala ni Ashton ang pag-awang ng labi ng kanyang misi, upang maisegowa ang nais nito. Unti-unting naging maalab ang kanilang halikan. Natigil lamang sila nang marinig nila ang tatlong katok sa pinto. Mabilis na naitulak ni Emmy ang kanyang mister. Nandito na ang mga bata. Boses iyon ng kanyang ina mula sa labas ng silid. Bago pa makaimik ang kahit sino sa kanila, ay muling nagsalita si Amaya na siyang nagpapula sa pisngi ni Emmy. Labas na muna kayo dyan. Masyado pang maaga para gumawa ng milagro.